Nagpunta si Hikaru sa bahay ng kanyang lolo at umakyat sa kanyang attic, kung saan natagpuan niya at ni Akari ang isang go-board na may natuyong dugo. Doon, nakilala niya ang isang espiritu na nagngangalang Sai. Ipinaliwanag ni Sai ang kanyang nakaraan, na nagsilbi siya sa Emperor bilang isang tagapagturo ng Go. May isa pang tagapagturo ng Go na hinamon si Sai at sinabi ng Emperor na kailangan lang niya ng isang tagapagturo. Kung sino ang mananalo ay mananatili sa kanyang posisyon. Habang naglalaro napansin ni Sai na ang kanyang kalaban ay dumulas ang isang puting bato. Nang magprotesta si Sai, inakusahan ng tagapagturo si Sai na naglagay ng isang itim na bato sa kanyang mga lagayan, ngunit nagprotesta si Sai na siya ang gumawa nito. Ngunit sinabi sa kanila ng emperador na manahimik at sinabi na ayaw niyang makarinig ng anumang ingay sa kanyang harapan at inutusan sila na ipagpatuloy ang laro. Nagresulta ito kay Sai na hindi mapanatili ang kanyang pagiging malinis at nagresulta sa pagkawala sa laro at natalo. Si Sai ay pinalayas mula sa kapital, pagkaraan ng 3 araw, nagpakamatay si Sai sa pamamagitan ng pagtalon sa isang ilog. Si Sai ay hindi nakahanap ng kapayapaan at ang kanyang kaluluwa ay nakulong sa go-board. Isang araw narinig ni Sai ang tinig ng isang bata at nakilala ang isang batang lalaki na nagngangalang Torajiro, na kalaunan ay nakilala bilang Hanenbo Shusako. Tinanggap ni Torajiro ang kahilingan ni Sai na hayaan siyang maglaro tuwing nais niya, gayunpaman ang paglipas ni Torajiro ay nagresulta kay Sai na muling nabuklod sa go-board. Pagkatapos nito, tinanong ni Sai si Hikaru kung nais niyang maglaro, ngunit tumanggi si Hikaru sa oras na iyon dahil wala siyang interes sa laro. Sa kalaunan ay sumuko si Hikaru sa kahilingan ni Sai matapos ang kalungkutan at hiyawan ni Sai na nagdulot sa kanya ng pagsusuka at magdesisyon na magtungo sa pinakamalapit na Go Salon. Dumating sina Hikaru at Sai sa Go Salon kung saan nakilala niya si Akira Toya na isa sa magaling na Go player at anak ng isang kilalang pro player ng Go at hiniling sa kanya na maglaro, na hindi alam kung gaano siya kagaling. Pumayag si Akira na makipaglaro sa kanya. Sa pamamagitan ni Hikaru, tinalo ni Sai si Akira, naiwan ng bata na tulala, tila walang kamalayan sa pagdurusa ni Akira. Pagkatapos ay nakatanggap si Hikaru ng isang flyer tungkol sa isang paligsahan sa kabataan na Go mula sa Kaera kung saan maglalaro ang maraming mga bata. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself